Magandang araw or gabi kung saan man po kayo nandoon. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong nalalapit na inauguration ay halos 2 araw na lang. Uupo na po si President Ferdinand Marcos Jr. At alam ba ninyo na ang US government ang merong pinakamalaking delegasyon na darating para lang masaksihan at magbigay ng suporta sa pagpasok ng Marcos administration at marami pang iba. Ating pong pag-usapan ito, ang lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari. Diyan lang po kayo at muli ko kayong inaanyayahan dun sa hindi pa ho nakakapag-subscribe and follow dito sa channel na ito, Mike Abi Opinion. Sige po, magtulungan tayo para po lalo ko pong mapag-ibayo pa ang pag-monitor para sa positibong balita at kaganapan sa ilalim ng Marcos Junior Administration. Okay? Like and share at subscribe nga po. Okay? Mike Abi Opinions. Magtulungan tayo. Well, ito na nga po ang bago. Inaasahan na pinakamalaki sa delegado ng iba-ibang mga bansa ay manggagaling sa Estados Unidos. Alam niyo kasi ang ginawa ni President Joe Biden sa pinakuling mga report, hindi lang po mga opisyales ng US Embassy dito sa Manila ang dadalo sa inauguration ni President Ferdinand Marcos Jr. Kung hindi, meron pa hong mga politiko mula sa Estados Unidos at meron pong matataas na opisyales galing sa Washington DC, Office of the President, ang papupuntahin dito sa Manila at darating para hong maging saksi at personal na mag-attend sa inauguration ni President Marcos. Napakaganda hong development dito dahil ibig sabihin nito, pinalalakas, nirerespeto ng US government ang paparating na Marcos administration. Okay? Taliwas ito doon sa sinasabi ng oposisyon noong kampanya na mahihirapan tayo dahil ang Amerika ay hindi nirespeto ang pamilyang Marcos. Excuse me po. At sinasabing hindi makakapasok ng Amerika si President Marcos. Ngayon, taliwas. Actually, inimbitahan na nga siya. Hindi lang invitation magpunta sa United Nations, hindi lang invitation para magpunta ng Amerika. Kung hindi, ito na nga, darating yung mga matataas na opisyales ng Office of the President sa Washington DC para nga ho masaksihan itong inauguration. At siyempre, maliban dyan, marami pang mga opisyales ng iba-ibang mga bansa, especially ang mga ambassador na assign dito sa Pilipinas ang dadalo dito sa inauguration ito. So ito hindi pangkaraniwan dahil makulay ang politika sa Pilipinas. Makulay ang pamilyang Marcos. Kaya ho nagkaka-interes ang ating mga kaalyadong bansa. Malalaking mga bansa ito. Hindi lang ho mga Asianong bansa. Kung hindi mula sa West Country ang mga dambola na naglalakihang mga bansang merong mataas na respeto at na magpupundar din ng mga business dito ho sa Pilipinas. So ito'y binabalita ko dahil ito po ay positibo. Kaysa sa doon sa mga ibang isyo na inaangguluhan na kung ano-ano itong papasok na administration. Ako, sa akin pong personal na assessment at pagsusuri dito, magiging mabunga talaga itong papasok na administrasyon. Dahil nga ang suporta ay nandyan na, gagawin at ginagawa na, lalo na ho pag nandyan na. Kaya mahalaga, kung sumusuporta ang international community, bakit naman hindi susuporta ang lehitimong Pilipino? Ay tayo ho ang may-ari ng bansang ito. Kaya ipakita natin sa international community solid ng mga Pilipino para sa Marcos administration. Dahil ang kanyang programa, inuulit ko, ay pagkakaisa. Taas noo bilang Pilipino. Ang ganda po niyan. So malayong malayo po ang kaganapan ang nangyayari at pwedeng mangyari doon sa mga sinasabi ng mga kalaban ng mga Marcos na wala tayong magiging katuwang. Hindi tayo rerespeto ng ibang mga bansa. Hindi tayo tutulungan pag nagkaroon problema. Maling-mali yan. Ngayon pa lang, nandyan na. On standby na sila. Anytime nakakailanganin ng ating bansa, ang tulong nila, financial, business, ayuda kung anuman sa mga kalamidad, di ba, darating at darating po ito. Alam nyo, ang mga donor na malaking mga bansa, basta nagtiwala sila at nakita nila ang kailangan ng tulong nila, ginagawa yan. Hindi sila nakatingin sa kung anong kulay at pamilyang nakaupo sa posisyon. Ang kanila, basta kaalyado, nire-respeto. Di ba ang ganda? Kaya inuulit ko, sana ang mga Pilipino ay ganoon din. Ipakita rin sana natin sa buong mundo na
Sulit na ang mga Pilipino nagkakaisa. Ang pagtatagumpay ng Marcos administration ay tagumpay ng lahat. Hindi ba ang ganda nun? Okay? Samantala, pwede kayo mag-comment react dyan. Pangalawang issue na ating talakayin, handang-handa na po ang pamilyang Marcos na tumira ulit ng Malacanang. Okay? Kung hindi man everyday, maaaring uwian din, pero taga Makati lang naman po, malapit. Ibig sabihin, ang first family ni President Marcos ay ready na para ho sa pag-opisina at pagtira sa Malacanang para pangasiwaan ang ating gobyerno. Okay? So maganda po ito dahil hindi naman bago sa kanila dyan. At dati na sila niyan sa Malacanang. So ngayon itutuloy nila at ibang-iba na ho ang pwedeng mangyari dito. Second generation na ito ng mga Marcos. Kaya asahan natin ang mga pagbabago. Higit sa lahat, maidugtong ko na rin, nagpasalamat na rin po si Pangulong Marcos sa outgoing President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang napakagandang performance sa loob ng 6 na taon at magiging napakaganda rin po ng transition mula sa outgoing at incoming administration. Higit sa lahat, ang pangako ni President Marcos na kanyang itutuloy ang magandang project na hindi natapos ni President Duterte. So, yan po yung maganda. Yung ugnayang yan ay magiging sulit. At ako ay naniwalang mas magiging maganda pa ang relasyon ng mga Duterte at Marcos sa darating na mga ilang araw, buwan o taon habang tumatakbo ang gobyerno. Dahil nga sa wala namang malalim na sugat o problema at nagtutulungan ngayon pa lang. Yung papuri at pasasalamat ni Mr. Marcos, President Marcos, kay outgoing President Duterte ay napakaganda nun. Alam kong mararamdaman yan ni President Duterte ang totoong pasasalamat at paghanga sa kanyang gobyerno. Yun naman ho ang sinabi ni President Marcos. Talagang isa siya sa mga sumasaludong Pilipino sa magandang nagawa ng outgoing government. Kaya ang ganda nito, magkaisa na ho tayo. Magkaisa na po ang mga Pilipino. Tulungan natin sa maraming paraan, maraming pagkakataon ang papasok na administration dahil ang tagumpay niya, tagumpay ng bawat isa. Okay? Lalo na ngayon. Meron tayong napipintong mga crisis dahil nga sa mahal na fuel, mahal na mga bayarin, may kalamidad pa at kung ano-ano. So, ang pagkakaisa, ang susi ng tagumpay ng bawat isa. Okay? So, pwede po kayo mag-comment, mag-react dyan ho sa bagay na yan. At yung mga sinasabi ho ng mga ibang tao dyan na kung ano ang layunin, huwag na ninyong pansinin. Lalo na kung mga oposisyon na nagpapapansin lang talaga yan. Pero alam ko pati ang oposisyon mahirapan, wala na silang makikitang butas ngayon eh. Bihirang-bihira na dahil nagkakaisa ang Pilipino at saka ho, kahit saang sektor kumuha si President Marcos ng mga kakatawan sa kanyang administration. Hindi siya namili, nakakampi lang. Pati oposisyon isinama para ho sa totoong pagkakaisa. Kaya't pati yung mga nagpapakilalang oposisyon at kalaban, mahihirapan din silang maghanap ng materyales na pang butas sa papasok na gobyerno. Magiging maayos po yan. Okay? Salamat po. Saludo ko sa lahat ng mga Pilipino.